Brothers on the Wheels, welcome sa ating Moto Canvas serye. So this time naman, nandito tayo ngayon sa Skygo Subic Zambales branch para alamin kung ano ang ma-offer nila na motorsiklo. Unahan ko na kayo mga brothers, hindi ngayon kompleto yung units nila dito ng model bikes nila, pero ipa-flash natin sa screen yung lahat ng mga models ng Skygo and also yung presyo. Kasi yun nga yung tema ng ating content ngayon, di ba? Canvassing. At least magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga nagka-canvas ng motor na Skygo, kung magkano yung kanyang cash, down payment, and also yung requirements. And also discuss din natin yung repossess nila rito, kung magkano yung presyuhan. And by the way mga brothers, yung repossess po, depende po yan dyan sa branch. At depende po yan kung magkano na yung nahulugan o ilan ng buwan na yung nahulugan ng may-ari o yung first owner niya. And also kung gaano na siya katagal. Okay? So wag na natin patagalin mga brothers, introhan na natin. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, unahin muna nating alamin yung presyo ng repossess nila. So hindi natin ito iisa-isahin mga brothers napakarami po nito. So yung repossess nila dito karamihan po business type and also itong dual sports underbow nila, itong ang Hero 125. So meron po siyang ranging na price is 25,000 po to up to 28,000. Ayun po, nakikita ko yan. Ayan, medyo i-ano natin, i-zoom in natin para makita nyo ba yung presyo mga brothers? Ayan, 28 po yan, no? So ibig sabihin po yung presyo doon maglalaro, no? Syempre pagka 5,000 yung presyo, expected na po na gula-gulanit o talagang wreck talaga yung motor. Talagang kukunin mo siya kung gusto mo lang gumawa ng project bike o kung gusto mo lang siyang i-restore para gamitin. Ayan, so meron din nga 10,000 doon Hero, 10,000 din yung Hero, puro 10,000. Tapos may Wizard dito na I think this is 125, 18,000. So yan po yung mga presyo ng kanilang repossessed na unit dito, no? So iba-iba na po yung condition nito, no? May mga sira po yung headlight, sira yung upuan, yung iba naman po na aksidente, na bangga, pero lahat po ito may mga ORCR na, may papeles na po in short. So wala po kayong po problemahin doon, no? So sa mga detalye, more on details pa mga brothers, bisitahin nyo na lang yung malapit na branch na Skygo dyan sa inyo para malaman nyo kung ano yung requirements pagka kukuha kayo ng repossess. Alright? So okay. O sige, dito na tayo sa mga brand new units nila. So mga brothers, ang Skygo kasi kilala ito sa mga business type motorcycle. Ayan, dyan sila nag-boom, no? So marami silang variant nun. Meron silang Prince, meron silang Wizard, and also meron silang King. No, so meron lang dito ngayon sa Olonga po na Wizard 125 and also King 150. So nasa na ba 'yon? So ito yung Wizard 125, no? Meron po sila rito red black na color and also blue black na color. Yan, dalawang variant po na kulay meron sila. So ito po 'yon, no? So ito po mga brothers, pwede nyo na itong lagyan ng sidecar, no? Kung gusto nyo gawing pang negosyo, pang service, no? Take note, lagi ko lang sinasabi, kung gagawin nyo sa sidecar, much better na i-upgrade nyo po ang sprocket combination para hindi po hirap ang motorsiklo, lalong-lalo na sa mga kargahan at panikan. Okay? So, wala naman masyadong special na motor na ito. Euro 3 siya. Gauge panel niya, analog. Okay naman yung setup ng handlebars. Ang brakes niya, drum brake, harap at likod. Of course, business type po yan. May carrier siya, tama lang yung laki. Ayan. So, ang maganda sa motor na ito mga brothers, napakatipid niya kasi 125 lang siya and also Euro 3 compliance. Carburetor type pa yan mga brothers. Ayan, may cowling pa nga to. Ayan. Okay. So next naman natin mga brothers on the wheels, etong King 150. Kung naghahanap naman kayo na mas mataas yung CC, of course, mas malataas ang horsepower and also yung torque niya, etong King 150. Ayan. So halos same lang din naman yung approach, no? Mahaba yung upuan. Ayun.
Yung tangke niya, I think mas malaki yung tangke ng King kesa dito sa Wizard 125. Gauge panel, parehas lang naman. Wala nga lang tong headlight cowling tong King 150. Pero malaki yung tangke niya. And also, iba yung design ng kanyang side pairings. Ayan, makikita nyo ba? Kumpara dito sa Wizard. Pero above all, halos parehas lang. Drum brake, harap at likod. And also, may carrier siya. Mas maliit nga lang kaya kumpara doon sa Wizard 125. Ayan, oh. So, tingnan natin siya ng malayo. So, ganun pa rin yung presyo is ipa-flash na lang natin dito sa ating screen. Okay, so tawid tayo ngayon mga brothers. So mga brothers, wala ritong Wizard 175. Magpakita na lang tayo ng feature. So, yun yung pinakabagong version nila pagdating sa business type motorcycle, yung 175cc nila na Wizard. Halos parehas lang naman yun ng 125, no? Magkaiba lang doon, mas malaki lang po yung makina. And of course, syempre, yung presyo mas mataas po ng konti. Ayan, so mas mabenta po kasi ngayon yon dahil lalong-lalo na mga ginagamit nila pagdating sa pagta-tricycle o kulong-kulong o kung ano yung tawag natin dyan. So mas maganda po kasi yun lalo na sa mga mabibigat o sa mga heavy duty na trabaho. And then meron pa silang Prince 125. Kung ayaw nyo naman ng Wizard 125, meron din silang Prince 125. Business type din po yun na iba lang din naman ang forma. Pero for the purpose, pare-parehas lang naman po sila. So again, yung presyo po nandyan din mga brothers para magkaroon kayo ng idea. So ngayon naman mga brothers, tawid na tayo dun sa pinaka underbone nila. Sa underbone meron silang tatlong klase mga brothers. Meron silang Duke and also yung Archer. So yung Duke tsaka Archer, inspired yung design niyan para sa Honda Wave, no? Sa underbone cab, no? Meron, I think parehas sila ng CC. Alam ko parehas 110 yan eh. Ayan. And also sa presyo, hindi yan masyadong naglalayo. Yan dalawang motor na yan, no? Wala ritong stock mga na unit mga brothers eh. At hindi pa nila alam kung kailan magkakaroon. Pero pakita na lang tayo ng picture and also yung presyo para may idea kayo. Pero good thing, meron sila dito na Hero 125 na brand new para makita natin. Okay, punta natin yan. So mga brothers, ito yung Hero 125 nila, no? So ito inspired o yung design niya is pang XRM 125. So kung naghahanap kayo ng mga dual sports underbone, since meron kayong dinadaanan na malupa at the same time konkretong daanan, yung mga probinsya type ba, marirekomenda sa inyo to ng Skygo, itong Hero 125 nila. So bagong version nito mga brothers, kung tawagin nila Hero S125. Ayan, so makikita nyo naman yung gulong, naka dual sports. Yung tawag dito, yung makina niya halos parehas na parehas talaga doon sa XRM. So sa pyesa, wala kayong problema dyan sa mga after parts. And also itong motor na to mga brothers, matipid din ito. And yung upuan niya, tama yung haba, tama yung lapad, no? Then also yung handlebars niya, malapad talaga siya. Good for the off-road, no? Kung madali ka makapag-maneuver. Ayan, so disc brake yung harap niyan mga brothers, drum brake yung likod. Na-review ko na to noon eh. So kung gusto niyo makita, search niyo lang dyan sa video section natin. Again, ito yung presyo para may idea kayo. At kung magkano yung DP niya and also yung kanyang cash. Ayan, taka monthly. Alright, so tawid na tayo ngayon dito sa 150cc nila, okay? Mga brothers, sa mga modern classic na style na motor, dalawa ma-offer na Skygo sa inyo mga brothers. Ang Earl 150 and also yung cruiser bike nila na 150. Parehas na makina yan mga brothers na 150cc. Parehas na parehas ang specs niya. No? Pagkakaibahan lang, ito more on copy racer na brat style itong Earl 150. Yung boss naman is more on cruiser bike naman ang datingan niya. So unahin muna natin itong Earl 150. So ngayon kasi mga brothers, nauuso na yung mga modern classic, no? Yung scrambler, copy racer, bobber, chopper, and so on, no? Marami na nagpapalit ng style. Mapansin ko na yan, no? Mga 4 years ago, 3 years ago, hanggang dumami na ngayon. And kaya naglabasan na rin ng mga modern classic bikes ang mga brand ng motor dito. Especially dito sa Drusi, Motorstar, Skygo, ano pa ba? Yung mga Japanese brand, naglabas na rin sila. Pero pagka mga budget meal, eto, meron ng Skygo marirecommended. Etong ang Earl 150. So, merong nag-iisang unit dito mga brothers sa Subic branch. Ayan, pwede nyo akong i-PM para ma-assist ko kayo since ahente naman ako dito sa Skygo. Kulay pula ito mga brothers, kulay pula po na gloss ang finish nya. Ayan, so features nito mga brothers, disc brake yung harap, drum brake yung likod, and also meron po itong mahabang upuan na brat style o classics ang approach nya. Ayan, so gauge panel niya analog na analog, and a good thing meron siyang gear indicator. So nandiyan yung mga basic turn basic indicators. Ayan, bulb type pa po yung headlight niya na BA20D ang socket. Turn signal light niya bulb type din. Ayun, ganda ng pagkaka-finish ng red.
Ayan, makikita nyo naman. So malayo pa lang, highlights na highlights. So by the way, this bike is a Euro 3 compliance na rin mga brothers, na carburetor type. Ayan, so naka-street type po ito, no? So ayan. So tignan pa natin dito sa kabilang side mga brothers. Okay, ganda talaga. So again, yung presyo nandiyan pa rin sa screen para ma-idea kayo kung magkano ang cash, down payment, and also monthly niya hanggang 36 months. So okay. So ngayon naman silipin natin yung Boss 150 nandun sa labas. Mga brothers, ito yung Boss 150. So by the way, hindi ito brand new mga brothers, repossess ito. Pero maganda dito, in stock condition ito. So pakita lang natin para may idea kayo kung ano ba itsura ng Boss 150. So may presyo ito na 48,000 sa cash. And ayan, nandyan yung ibang detalye. Mamaya, papakita ko sa screen. So, pag-usapan muna natin. So, itong motor na to, kung ayaw mo naman ng Earl 150 dahil nakayuko yun, European style, pwede ka naman mag-boss, no? More on comfy naman to o comforts pagdating sa riding dahil sa isang cruiser bike. Ayan. So, nag-iisang kulay lang po ito, ha. So, by the way, meron ditong isang stock na repossess unit. So, I don't know kung kailan ito makukuha dito sa Subic Bay. Pero kung interesado kayo, pwede nyo akong i-PM mga brothers. Kasi madali naman natin gawa ng paraan yan. Pwede tayo mag-request ng unit kung saan kayong branch ng Skygo naka-apply. Ayan. So, pwede ko kayo assist mga brothers. Sisayente naman ako dyan. So, maganda tong motor na to, no? Features niya ang disc brake sa harap and also drum brake sa likod. Yung gauge panel, same approach din ng Earl 150 mga brothers. Ayan, na analog and also may basic indicators, may gear indicator. Sa switches, basic din. Ayan. Tangki niya, I think around 9 liters to to 10. Ayan. So Euro 3 po ito na carburetor type pa. Pero okay, ganun pa man, napakatipid po nitong motor na ito since meron po akong tropa na ito ang motor. Sinabi niya sa akin, matipid to. No, para maiyahin tulad natin sa mga FI na scooter. Yan. Tsaka siyempre depende yan sa pagmamaneho mo di ba? Kung rat-rat ka ba o cruising ka lang. Ayan. So meron pa silang isang 150 na dual sports. Sad to say mga brothers, nagkaroon na stock nito, first batch lang. Until na wala pang balita. No, tumatawag ako sa kanila sa main na Lapu-Lapu. Wala pa raw advice kung kailan talaga nila i-deliver yung second batch ng Stallion 150. Isa ring napakagandang motor yan mga brothers. Kung mahilig ka naman off-road and also mag long ride, pwede siya. Kasi pwede mong gawing adventure bike in a budget way. Lalagyan mo lang ng top box, side box, yung Stallion. Ayan, pakita tayo ng feature para may idea kayo. Ayos na ayos. And also yung presyo. Ayos na ayos din, napakasulit. So hopefully sana magkaroon na, no? So pag nagkaroon naman, mag-update ako kaagad, and also mag-walk around tayo sa motor na yan, sa dual sports na Skygo na yan. Sayang, ang dami pa naman interesado dyan. Sana Skygo, makita nyo tong video ko, and also sana makonsider nyo na lang, maglabas kayo na maraming stock nun, pati yung automatic nyo, yung scooter nyo. Ayan, so yun na naman yung hinihintay And then flash natin yung requirements para makita nyo rin kung kukuha kayo dito na installment sa Skygo, para may idea kayo sa mga requirements. Hindi naman mabigat. Tama lang naman yung requirements nila, no? Kung maglo-load kayo ng motor. Okay? So mga brothers, tapos na ang ating moto canvas dito sa Skygo. And also, kung may mga iba kayong tanong, mag-comment lang kayo at ating sagutin hanggang ating makakaya. And also sa mga magpapa-shoutouts, no, mag-comment lang kayo at i-like nyo ang ating episode para ma-print screen ng ating editor. Yan po yung anak ko na si Lark. Okay? Salamat at wag muna kayong alis. Ipa-flash muna natin, no? Shoutout natin ang ating sponsor. Okay? Okay. Bye. Have a great time.